Hello everyone! Magandang araw po sa inyo. So, ang pag-uusapan natin sa video na ito ay paano ba kumuha ng foreclosed assets. So, marami akong ipopost guys na mga bank foreclosed assets which is good deal po sa inyo. Hindi lang good pala, great deal po sa inyo. Kasi lahat po ng mga bank foreclosed assets are always below market value. So, for example, ang current market value ay 7 million, mabibili lang natin yung bank foreclosed assets ng baka mga 4 million plus lang, which is way below the market value, right? And aside from that, hindi nyo ito kailangang bayaran ng cash dahil kapag bank foreclosed assets, pwede po yan cash o pwede bank financing. At yung bank financing po na yon ay may terms na 5, 10, 15, or even 20 years. So, kaya, hindi na kayo mamang problema magpa-approve ng loan para sa gusto mag-monthly lamang. Okay? So, ganito yung process ng bank foreclosed assets, guys. Meron tayong presyo sa bank foreclosed assets at yung presyo na yon, yun po yung tinatawag natin na minimum bid. Okay? Minimum bid kasi kung meron kayong kalaban, pataasan po kayo ng presyo. At kung sino po yung pinakamataas na presyo ay siya po yung mananalo at makakakuha ng presyo, makakakuha ng property. Maganda kapag wala kayong kalaban. Kasi pag wala kayong kalaban, makukuha nyo lang po yung price, kahit yung floor price lang. Yung siniset na minimum bid ng bangko. So, bank foreclosed assets po, mababa lamang yung down payment, only 20%. And then, yung kanyang balance na 80% ay yun po yung ibabang financing nyo ng 5, 10, 15, or even 20 years, depende sa bangko, ano? Kaya alam na natin kung magkano yung kailangan na pera na dapat na i-cash out ninyo. Kaya kung kukuha kayo ng bank foreclosed assets, dapat po meron kayong ready na cash equivalent to 20% of the property. When it comes naman to loan approval, meron tayong mga requirements na hihingin. Same as any other loan, we have requirements for employee, businessman, OFW, and then corporate. Okay? So, ibibigay ko sa inyo yung specific requirements na bagay po sa inyo once po mag-chat kayo sa akin. Hindi ko na sasabihin dito sa video na to kasi medyo mahaba yung list of requirements per anong kategory ka, kung employee ka ba, businessman, OFW, or corporation. Okay? So, kailan nyo naman matitirhan yung property? Matitirhan nyo po yung property, guys, after na ng turnover. Ibig sabihin, bayad nyo na yung down payment and approve na yung loan. Kasi ibig sabihin nun, fully paid na kayo. Okay? Pag umabot na tayo sa point na yon, mag-antay lang tayo within a few weeks. Mag-schedule po yan ng turnover and then pwede nyo na po tirhan or gawan ng bahay yung property. Okay? If you have more questions about how to buy a property using Pag-ibig financing or bank financing or getting a foreclosed assets, feel free to comment in this video para po magawan ko ng content in my next upload. Thank you so much.